Breaking news, paktay na. Finish na VP Sara kumanta. Luistro at Ridon, shock dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits sa video ang ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Nagsalita na po doon sa Hague. Okay? Nandun po siya sa Hague ngayon. At pinag-usapan po doon ang update sa kalagayan po ni former President Duterte. Ang pinakatanong dyan, makakalabas pa ba si Tatay Digong? Yun. O ano ba ang pakay ng ICC? Bias lang ba sila talaga? Ayaw na ba nilang pakawalan si Tatay Digong? Mamaya malalaman ninyo yan. Pakikinggan natin ang update patungkol kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Ito pa. Pag-usapan rin natin si Madriaga. Kasi yung ginawa ni Madriaga... Ayun, dapat pa ba nating pag-usapan yung si Madriaga? Dapat hindi na pinag-uusapan yung sinungaling na yan. Mas lalong napapahamak na raw si Madriaga. Deserve mo, karma katuloy. Mamaya, laman ninyo yan patungkol dyan sa mga sinasabi ko, okay? Bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. Like and share. At sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila, no? Importante na mag-share tayo, like dito sa video na ito. Para naman guys ay mabasa ko yung mga comment ninyo. Yes. Okay? At sa mga first time dito sa aking channel kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo. Ayan, para subscribe. Updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan. Libre lang yan. Okay? So, paldo na kayo dito. Okay? So, ito, rekta na tayo dito sa kay VP Sara. Okay? Ayan, kay VP Sara. In-interview na siya doon kay Alvin and Tourism patungkol po sa update ni Tatay Digong at sa mga issues naman. Okay? Play. Sige. Salamat Thank you. VP Inday, Yes. welcome back to the Netherlands. Magandang araw po sa inyo. How are you today? Thank you. I wouldn't say I'm happy to be back because of the situation of President Duterte, but I'm happy to see all of you again, and happy springtime sa inyong lahat. Ayan, kaya tuloy nadadali si VP Sara ng mga taong galit sa kanya eh. Yung mga nakaupong galit sa kanya, yung gusto mag-impeach, lagi nila sinasabi, lagi daw nasa dahig si VP Sara. Sinasabi pa nila, bakit? Nandudoon ba ang niya? Katungkulan niya sa dahig? Ito lang din yung masasabi ko sa kanila, no? Kung si VP Sara ba nandito sa Pilipinas, makakapagtrabaho ba siya ng maayos? Di ba hindi? Wala din namang kwenta. Hindi rin naman siya makapagtrabaho ng maayos dahil nandiyadyaan kayong mga buwisit na humaharang sa mga ginagawa ni VP Sara. So sino yung taong gaganahan sa ganun? Di ba? Gumawa siya ng mali. Gumawa siya ng mabuti. Mali. Halos walang tama sa paningin ninyo. 'Di ba? Halos kayo lang ang tama, kayo lang ang nagkakampihan. Kapag merong ginawa si VP Sara, binibigyan niyo ng masamang kahulugan. Kailan niyo ba binigyan ng magandang kahulugan lahat ng mga ginawa ni VP Sara? 'Di ba wala? Kahit isa wala. Ganyan kayo ka-ipokrito. Kaya diyan na lang siya sa dahig. 'Di ba? Mas maaasikaso niya pa yung tatay niya. Diba? Kung si VP Sara ay maglilingkod dito sa Pilipinas, saka na lang kapag presidente na siya. Very well and okay. Thank you, VP. On behalf of the Filipino community all over the world, welcome back and we're glad to see you again. Yes, I'm happy to see first-timers as well. And first-timers in the Netherlands, ma'am, no?
Yes. Oo. We were here actually last year. Oh. We bring some Oo. Thank you. Buti pa dyan sa Netherlands. salamat, no? Sa salamat. Netherlands mukhang malamig, no? Dito sa Pilipinas, napakainit na. Diyan kahit ano, no? Malamig pa rin. And I think Kasi nakapal pa malaki rin din. Alam nyo, yung mga Pilipino dyan sa Hague, no? Ang swerte-swerte ninyo na meron po kayong opportunity na makalapit kay VP Sara ng Oo. ganun kalapit, di ba? Ang swerte nyo talaga. Dito sa Pilipinas. Yung celebration eh, nitong nakaraang March 28 para kay President Duterte. So nagpapasalamat din ako sa mga Filipinos overseas na pumunta dito sa Hague noong March 28 para mag-celebrate dito sa Duterte Street and mag-celebrate din dun sa Malidel Park. So thank you sa inyo. Thank you, VP Inday. Next day will be Yes, we always pray for that. Halos araw-araw yung dasal na sana ay makauwi na si President Duterte. VP Inday. Oh, sobra ma'am, sobrang Si BP Sara, hindi mo pa rin nakikitang nagiging haggard eh, no? Pero yung pagmumukha ni Luis Trono kahit naka-makeup, haggard. Kasi BP Sara, walang makeup, pero hindi mukhang haggard. Si Luis Trono, kung makikita mo, parang ano na eh. Parang haggard na eh, parang nausukan ng 10 jeep eh. mahal ng Thank you, ma'am. magastos ma'am. VP Inday, how was your visit with PRRD after a while, ma'am, of not seeing him? Okay lang naman, he looks well, he looks healthy, and Yun yung wala mga naman balita. siyang mga problema. I suggested na magpa-physiotherapy siya, but he refused na mag-physiotherapy. So, we'll see tomorrow kung makumbinsi natin siya na physiotherapy in lieu of his Alam mo, supposed magandang balita yung nadidinig natin kay VP Sara na maganda ang kalusugan ni PRRD. Maayos ang kalagayan ni PRRD. No, talagang nakikita natin si PRRD na talagang gustong-gusto niya talagang umabot sa 2028. Yun ang maganda ron. Gusto niya talagang makita siguro ang kanyang anak ay maging presidente ng Pilipinas. Yun ang maganda ron. dapat everyday exercise. VP, what is your initial reaction when the jurisdiction was established, decided by the appeals chamber, ma'am? Well, I accepted it as it is. Discussion na rin naman namin yun ng mga abogado, no? Na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Is it the same sentiment, VP, with respect doon sa confirmation of charges? Yes. Okay. Same lang, no? Na this will really go to trial, and the best way to move forward is to prepare for time. VP Inday, the burning question is that how do you maintain such a vibrant and very beautiful vibe amidst all the persecution done to you by your detractors? Siguro Grabe naman yung tanong ni Alvin. no, I've always been like this. Yes, even before I was vice president, and hanggang naging vice president ako, and I don't see na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Sabi ko nga lagi, di ba noon, na parang tipong ang pinaka problema lang ng isang tao is magkasakit or mamatay, because death is the ending, and then disease or sickness is going towards the ending. VP, just to be Hindi political. ko tutusin kasi kaya natin nakikita gaya si VP Sara na parang relax lang, parang cool lang, na parang hindi niya iniintindi kung ano yung mga nangyayaring problema sa kanya. Siyempre, dito mo nakikita talaga yung tao na talagang walang kasalanan. Yung tao na talagang walang ginagawang masama. Kasi kung tutusin, kung meron kang ginagawang masama, no? Kung meron kang ginagawang masama, hindi ka mapapakali. Mas mai-stress ka. Pero siya, nakikita mo, relax lang. Kung ano man ang ibato sa kanya, tanggap lang siya ng tanggap. Kung ano ang ibato sa kanya, handa niyang harapin. Hindi naman yung sinasabi kong harapin na pinapupunta siya sa kamera, haharap siya, ay hindi naman siya humaharap doon. Sabihin nila, hindi naman humarap si Sara Duterte. Sinasabi mo, handa niyang harapin. Hindi.
Hindi siya umaharap doon sa kamera kasi alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya doon. Hindi naman siya bibigyan ng pagkakataong magsalita doon ng maayos. Hindi siya bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag doon ng maayos. At para saan pa para magpaliwanag siya sa kanila? Sayang lang yung laway ni VP Sara para magpaliwanag sa kamera ng side niya. Lalo na, hindi naman siya papakinggan ng mga yun. So, mas maganda is i-reserve na lang ni VP Sara yan sa Senado. Kung sakaling maisampa yung impeachment doon at tumakbo yung impeachment trial sa Senado, doon sigurado haharap si VP Sara at lahat ng mga gusto nating marinig, yung mga gusto rin nilang marinig, ay maririnig natin doon. Pati yung sinasabi niyang bloodbath, siguradong 100% ay madidinig natin doon. Di ba? Also, what is your position? A lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach, are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be impeached and there will be impeachment sa Senate against you. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila, hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? I was about to ask PP because Representative Ridon actually even made mention in the interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes. May naniniwala ba yan kay Ridon? Ridon. Yan, si Ridon very obvious na gumaganti sa mga Duterte. Para rin yang si Trillanes Which is required for the articles of impeachment na ma-endorse doon sa Senate. Oh, well, hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Okay. VP Inday, Hindi ko alam kung ano yung alam niya. Ibig sabihin, puro invento lang yung alam niya. Puro invento lang yung alam ni Ridon. just to conclude this interview, VP, no? Para siguro jet lag ka pa. Wala, okay lang ako. Okay lang. VP, what's, Natulog ako ng mayos. Okay. Hindi magka-jet lag. VP, what's your message to the undying, unwavering love and support to the former president and to the Duterte family, to you and your siblings as well? Yes, oo. Undying din yung pagpapasalamat sa lahat ng mga Kung makikita itong video na ito ng mga taga House Committee on Justice, lalong silang maiirita. Ayan, no? Talaga yung sinasabi ni Sir Donmar, tama yan. Lalo silang maiirita kasi nakikita nila si VP Sara relax lang. Pangiti-ngiti lang kasi alam nyo sa totoo lang. Gusto nilang makita si VP Sara na tense na tense. Panic na panic. Takot na takot. Yun ang gusto nilang makita eh. Kaso nga kahit anong gawin nila, hindi nila makitang ganun si VP Sara. Hindi sila nagtatagumpay dun sa pangarap nilang yun. Hindi nila alam kung paano tatakutin ng isang Sara Duterte. Hindi nila alam kung paano sisindakin ang isang Sara Duterte. Nai-stress sila sa kakaisip kung paano pababagsakin ng isang Sara Duterte. Kaya nakikita natin sa mukha ni VP Sara na hindi siya nai-stress. Kaya sasabihin ko, uulitin ko, kung tutuusin ang nai-stress yung mga taong nagre-reklamo laban sa kanya. Sila yung naiinis. Si VP Sara hindi. Ganyan lang, relax lang. Siguro may inis siya, pero kaya niyang dalin. Yung tipong inis na alam mong pag nakita mong ganyan na relax, parang mas lalo kang maiinis kasi tignan mo itong taong to, no, parang hindi na-apektuhan sa ginagawa natin. Samantalang tayo, hirap na tayong pabagsakin tong taong to. Hindi natin alam kung paano natin pababagsakin. Diba? Sila tong nai-stress, hindi si BP. Ito yung mukha ng isang vice president na tinitira nyo araw-araw. Oh. Maganda pa rin. Oo. Unbothered. Relax. Oh, yan, unbothered talaga yan. bayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko dun sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Sumuko na.
Sabi ni PRRD, pinapasuko na tayo lang. Si Kayo, PRRD talaga, no? well, hindi ko alam kung joke yun or hindi, but for PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, Yung nasa likod ni PP Sara para si PRRD, tignan niyo yung bibig. Yung bibig, no? Kung makikita niyo mga katunay. yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Correct. Tama yon, tama yung sinabi ni BP Sarang yon. Na yung lakas niya nanggagaling sa mga tao, kaya siya ganyan ka-relax. Kasi nakikita ni VP Sara, ang taong bayan hindi bumibitaw sa kanya. Yung mga sumusuporta, hindi bumibitaw sa kanya. Kahit sabihin natin ang kalaban niya mga nasa posisyon, ang importante kasi dyan sa lahat, yung taong bayan ang naniniwala sa'yo. Aanhin mo ang paniniwala ng mga taong nasa posisyon kung ang taong bayan walang tiwala sa'yo. Mas mabuti nang kahit wala silang tiwala sa'yo, yung mga nasa posisyon, basta ang importante, nakuha mo ang tiwala ng taong bayan. At nakikita naman yun. Kita nyo naman sa survey, doon palang pinapatunayan na si BP Sara, nakikita natin na laging number 1 sa mga survey. Si BP Sara laging bukang bibig ng mga taong bayan natin. Kapag siya bumababa sa isang lugar, kita nyo kung paano siya pagkaguluhan kaysa kay BBM. Diba? Parang siya yung presidente ng Pilipinas. Talagang napaka-popular ng isang BP Sara. Diba? Kaya yan yung kinakatakot nila. Kinakatakutan nila ang isang BP Sara na maging presidente. Dahil nakikita nila na napakalaki ng lamang ni BP Sara. Ito palang survey pa lang. Ang laki na ng lamang. Lalo pa kaya kung dumating na yung tunay na eleksyon. Kasi kung tutuusin, wala naman silang makikitang ipanglalaban o ipangtatapat kay BP Sara. Totoo yan. Kaya namumroblema sila dyan kung sakaling makalusot si BP Sara sa impeachment. Ang problema nila, yung taong ipangtatapat sa kanya. Kaya hanggat maaga, patungan ng kaso yan para matanggal yan. Ganun yung ginagawa nila. Yun yung nafe-feel ko, nasisense ko. Diba? Na ginagawa nila. Para si BP Sara ay hindi umabot sa 2028 at matanggal siya. Kasi kung walang mga supporters ang mga Duterte, siguro Tama. sila Yun ang nagpapalakas. Nagpapalakas. Malulungkot sila. Pero Yes. araw-araw makikita mo na ang daming supporters ni Tatay Digong, mabuhayan ka ng loob eh. At saka makikita mo, titigil na yan si BP Sara, titigil na mga Duterte kung wala silang supporter ng mga tao. Ganun yan. iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga Yun. kasali. Correct. Yung kami. Ako. VP, another... Grabe yung sinabi niya yun. Iniwan man ako lahat ng mga kakampi ko mga politiko, pero hindi siya iniwan ng mga kababayan ko. Grabe. Ulitin natin yun kasi medyo maganda yung sinabi niya eh. Of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Ayun. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako Yun ang iniwan ng mga Grabe. kasali. Yung kami. Ako. Yes. Another statement coming from perhaps sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines? I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Ayan. Kaya natitig na natin, ha? Behalf of the Filipino VP, mabuhay ka, mahal ka namin, Mabuhay at ka. asahan mo ang suporta namin. Duterte! Yes. Salamat. Mabuhay ka, VP. Ihari ngayon sila, no? Kapag nadinig din yan ng mga taong nagagalit sa kanya, yung mga nakapwesto, siguradong lalo silang magngingit-ngit sa galit. Lalo silang kakabahan. Kasi naghahalo yung ngit-ngit sa galit tsaka yung kabay. Ayan. Pagpasok ni VP Inday, guys. Kasama niya si Kateki, of course. But ngayon, guys, si VP Inday ay papasok na po siya para bisitahin si
former President Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay ka, VP Inday. Hanggang sa dulo ang laban na ito. Ayon, natatig nato ngayon ang video na nagmula kay Update Pinas News. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.